Samantala, simula po April 21, linggo ng pagkabuhay, bawal na magsakay at magbaba ng pasahero ang mga provincial bus sa kahabaan po yan ng EDSA. At kaugnay po yan ay makakausap natin si MMDA Spokesperson Assistant Secretary Celine Pialago. Celine, good morning. Yes, ma'am. Good morning at sa lahat po magandang umaga. Sige, linawin natin, itong April 21, meron na itong dating batas na sinasabi. Hindi ito yung parang iniuugnay natin dito sa bagong yes, ma'am. Wala po itong kinalaman doon sa terminal closure sa EDSA. On April 21, ang batas kasi, ma'am, natin, dapat ang mga provincial buses hindi ho nagbababa sa mga bus stops designated ho dito sa EDSA. Dapat ho, ma'am, ang nakalagay ho sa kanilang prangkisa, terminal to terminal. Pero, ma'am, nakasanayan na ng mga kababayan natin yung mas convenient para sa kanila. Bawal naman talaga dati pa. Magbababa dahil nalalayuan sila doon sa mga existing terminals. Pero ngayon po, sa pagbalik ko ng mga kababayan natin in the celebration of Holy Week, marami po yan, ma'am. Yung iba dyan magbababa ulit sa bus stop. We are just reminding them na strict implementation ho tayo. Binubuhay ho natin yung mga batas na existing na kailangan naman ho talaga nating sundin. Siguro talagang hindi napatupad for the last couple of years Napapatupad, ma'am, pero parang the more na pinapatupad ho natin, ang dami pa rin hong quote-unquote hindi nakakaalam, kuno, pasaway, at binabaliwala ho yung batas. So now we're reminding them, ayaw ho namin na pag nagkatikitan ng ganun, ma'am, kailan pa yan? Hindi namin alam. So matagal ng batas, Yes, April 21, i-reinforce lang natin yung batas. Okay. Eto naman, pag-usapan natin yung isa pang gagawin ninyo. By June naman, isasara ho yung mga terminal ng bus sa kabaan ng EDSA? Is it only sa kabaan ng EDSA? Actually, ma'am, we're hoping na by June, ang North and South ho ay makakomply sa mga requirements na kailangan ho para matugunan yung pangangailangan ng mga pasahero, ng mga operators. So, yun ho yung June, on May 15, yun ho yung target natin sa kahabaan ng EDSA. But lahat po ito, ma'am, target date of implementation pa lamang. Magkakaroon po tayo ng dry run, ma'am, right after Holy Week. Pero wala pa kayong date? Wala pa, ma'am. Yung dry run natin, wala pa. Pero saan daw ililipat yung mga terminal na tatanggalin sa EDSA? Para dun sa kaalaman lang ng ating mga yes, ma'am. Yung mga provincial buses po na manggagaling north ay dito ho sa may Valenzuela Interim. Yung mga provincial buses po galing south ay sa Santa Rosa, Laguna. May existing na ho tayo for southeast, yung Cavite, etc. Dito ho sa PTEX. So yan ho yung magiging major terminals ho natin. Then from there, sasaluhin ho sila ng mga city buses. Yun ho yung purpose, ma'am, nung dry run natin. Kasi familiarity sa mga pasahero, muscle memory ho sa mga driver. Makikita ho natin yung epekto during every hour kung ano yung epekto ho nun dito sa Metro Manila, ilan ho yung pasahero, kaya bang i-cater ng city buses. Yun ho yung mga lahat malalaman natin on the dry run itself. Hindi kaya mangyari naman yung nirereklamo, di ba? Sa PTEX, ang dami pa nilang kailangan problemahin para lang makasakay pa dahil hindi siya yung parang interconnected Yes, ma'am. We've learned from that. Kami ho, lagi ho namin sinasabi to na we will not implement the closure of these provincial terminals in Metro Manila kapag hindi ho naging feasible at hindi ho magiging maayos lahat para ho sa kapakanan ng ating mga pasahero. Ma'am, ang sakripisyo na lang na hinihingi natin sa mga pasahero ay yung paglipat na lang ho ng city buses that we will make sure na available ho doon sa mga nabanggit kong terminal sa Valenzuela at saka sa Santa Rosa. Makipagtulungan na lang para yes, sa kagagaan ng batas natin. Yung trapiko natin. Thank you very much, Asek, sa pagbigay mo sa amin ng information na yan. Yan po naman si MMDA Spokesperson Assistant Secretary Celine Pialago.